Dakilang Yahuwah, makapangyarihan namin Diyos, puspos ng pag-ibig at kaluwalhatian, sambahin, purihin ka magpakailanman. Maraming maraming salamat po, o dakilang Aba. Muli ay naririto kami mga lingkod mo, tinipon mo sa iisang layunin at espiritu upang muli papurihan ka, sambahin, dakilahin ng iyong banal na pangalan. Paanong pakitanggap mo po ang bawat isa sa amin, bawat sambahayang natipon po ngayon, hangad namin at ninanais ng aming puso na maranasan kang muli sa pamamagitan ng iyong espiritu. Pakisugo mo sa gitna ng aming pagtitipon, patuloy naming maranasan ang pagkalinga, ang pag-ibig mo na siyang kailangan namin sa aming buhay. Subalit Ama, kami po ay nagtatapat sa inyo. Sa kabila ng lahat ng iyong kabutihan, inaamin namin ang aming mga pagkukulang. Kaya naman, naririto kami buong kapakumbaba ang humihiling. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. Pakitanggap mo po ang pag-aali ng aming mga sarili, ang aming mga pagsamba sa iyo, upang patuloy naming maranasan ang pagsama mo sa aming buhay. Naririto ang mga hinirang at mga lingkod mo, bawat sambahayan. Kilala mo kami isa-isa, sapagkat ganyan mo kami iniibig. Batid mo po, Ama, ang aming mga pangangailangan ng bawat sambahayan. Maano po sana sa mga sandaling ito, pakihaplos mo ang bawat isa. Pakilunasan anumang suliraning aming nararanasan. Kung iyong kalooban naman, ibsan ang aming mga paghihirap, lalo't sa mga nagdaranas ng mga karamdaman. Panatilihin ang aming buhay at kalakasan upang ang buhay na ito, lakas, patuloy laming magamit sa mga gawang paglilingkod po sa iyo. Muli kami mag-aaral ng iyong mga katotohanan, muli buksan ang aming puso at isipan, at lagi naming tanggapin ang iyong mga katotohanan, ang iyong mga aral, gabay lagi namin sa aming buhay. Panginoong Yahushua, aming mabuting pastol, handog na sa iyo ang aming buhay. Narito ang iyong mga alipin. Muli, nakikipagtipan sa iyo. Maano, pagtiyagaan mo pa kami, Panginoon. Pangunahan mo pa kami sa aming buhay, sapagkat kilala mo kami. Alam mo ang aming kahinaan. Alam mo po ang aming mga pagkukulang. Lagi mo kami pakipamagitan sa Ama ang bawat karaingan ng iyong mga hinirang. Ama, muli, pakibasbasan kami. Ang aming mga handog, maanong basbas at magamit sa kanyang mga banal na kaukulan. Hinihiling na po namin ang lahat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yahushua. Amen. Shabbat Shalom po mga mahal na kapatid. Nagpapasalamat tayo ng napakarami sa ating dakilang Yahuwah at Panginoong Yahushua sapagkat muli ay itinipon tayo upang mag-aral ng mga dalisay na katotohanan. Ayon po sa iba, meron daw pong dalawang mahalagang araw o yugto ng buhay ang tao. Una daw po ay yung the day we were born o yung araw ng ating kapanganakan. Pangalawa daw po ay yung the day we found out why o yung dumating yung sandali
na natuklasan natin yung purpose natin sa ating buhay. Di po ba totoo ito mga kapatid? Sapagkat di naman po tayo nilikha ng ating Panginoong Yehova ng basta na lamang. Alam po natin meron tayong kaukulan. Meron tayong kaukulan sa ating kapwa, may kaukulan tayo sa ating mga mahal sa buhay, at lalo't higit, meron po tayong kaukulan sa ating dakilang Yahuwa na siyang lumikha sa bawat isa po sa atin. At alam po natin, nalalaman din po natin na bahagi ng purpose natin sa ating buhay ay yung tayo ay mapa sa ating Panginoong Yahusha pagdating po ng araw. Na ito nga po yung araw ng ating kaligtasan. Ito na po marahil ang pinakamahalagang araw para sa ating mga lingkod ng ating Panginoong Yahuwa at Panginoong Yahusha. Pero bagaman po, alam natin na ang kaligtasan ay biyaya ng ating Panginoong Yahuwa sa sangkatauhan, ay nalalaman po natin na hindi naman po lahat ay magtatagumpay pagdating po ng araw. Kaya ito po ang isa dapat sa laging nating pinagninilay-nilayan at itinatanong sa ating sarili kung maliligtas ba tayo pagparito po ng ating Panginoong Yahusha. Na siya nga pong paksa ng leksyon na ating pag-aaralan ngayon at aalamin din po natin yung mga tanda ng ating kaligtasan. Bakit po ba mga kapatid, napakahalaga na ating mapagbulayan at maitanong natin sa ating mga sarili ang patungkol sa ating kaligtasan. Mag-umpisa po tayo ng pagbasa sa Mateo 7:21 hanggang 23. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Bakit po mga kapatid na mahalaga natin pong mapagbulayan at maitanong sa ating sarili ang patungkol sa kaligtasan? Sapagkat magtataka tayo mga kapatid. Ang sabi mismo ng ating Panginoong Yahusha ay nag-aakala sila na magkakaroon sila ng kaligtasan. Pero bigo sila makapasok sa kaharian. Di po ba nakalulungkot na pangyayari ito sa buhay ng isang tao, mga kapatid? Pero yung po ba ay mga kaibayo sa pananampalataya, yung mga taong yon? O masabi nating taga-usig ng ating Panginoong Yahusha? Aba, hindi po mga kapatid. Katunayan ay kumikilala sila kay Yahusha bilang Panginoon. At ano pa daw po ang basihan di umano ng kanilang kaligtasan? Kumikilala sila sa kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Yahusha. Kaya nga po sila ay nagsipanghula, nagpalayas ng demonyo, at gumawa ng mga gawang makapangyarihan. Hindi po ba mga kapatid? Kitang-kita natin ito kahit sa mga panahon natin ngayon. Marami po mga pangkating pangrelihiyon, mga nagpapakilalang Kristiyano, na halos ginagawa na lamang pong stage show yung kanilang pagtitipon. Di po ba? Merong dadaling tao sa ibabaw ng tablado na sinasapian di umano ng masamang espiritu, kalaunan ay mapapalayas daw po yung masamang espiritu. Meron naman dadalhin, naka-wheelchair. Maya-maya po ay naglalakad na yung tao. Tapos yung mga kanilang mga kanib, yun, nagsisipalakpakan sila. Napakarami po nilang napaniniwala. Kasi iniisip nila, yung ginagawa daw po nila noon, siya rin naman ginagawa. Ang ginagawa nila ngayon ay siya rin naman ginagawa ng ating Panginoong Yahusha noon. Pero bakit hindi pa rin sila makapapasok sa kaharian ng langit? Sapagkat wala naman po tayong maililihim sa ating Panginoong Yahusha. Kilala niya ang mga huwad, ang mga paimbabaw, mga pakitang tao lamang. Kaya nga anong sabi mismo ng ating Panginoong Yahusha, hindi ko kayo anya na nakikilala. Sino po mga kapatid ang kinikilala ng ating Panginoong Yahusha? Sa Juan 10:3 hanggang 4 at 14. Binubuksan siya ng bantay pinto.
at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sarili mga tupa sa pangalan at sila ay inihahatid sa labas. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa. Sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig, ang mga mabuting pastor, at nakikilala ko ang sariling akin, at ang sariling akin ay nakikilala ako. Sino po? Yung kinikilala ng Panginoong Yehusha na kanya, sila po yung kanyang mga tupa. Ano po ang binabanggit ng Panginoong Yehusha patungkol sa kanyang mga tupa? Ang sabi, tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan. Totoo po ito mga kapatid, sapagkat nung unang panahon na yon ay talagang bawat tupa nila noon ay pinapangalanhan para meron po silang pagkakakilanlan sa bawat isang mga tupa. Parang mga alagang hayop po natin sa bahay, di po ba? Pinapangalanan din natin sila, kinakalinga, inaaruga, halos maging parte na nga po ng pamilya natin, di po ba? Ano lamang po ang pinatutunayan nito mga kapatid? Na meron po tayong personal na koneksyon sa ating Panginoong Yehusha. Kaya ano pa ang pagpapakilala ni Yehusha sa kanyang mga tupa? Ang sabi po niya, nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Ano lamang din po ang pinatutunayan nito sa mga tunay na napabilang po sa ating Panginoong Yehusha? Ay pinatutunayan lang po nito na meron silang malalim at espesyal na ugnayan po sa ating Panginoong Yehusha. Kaya hindi po talaga kahit kailanman magiging basihan ng kaligtasan ng tao ang pagiging kaanib sa anumang relihiyon. Kundi ang basihan lang po ng ating kaligtasan ay yung relasyon na meron tayo sa ating Panginoong Yehusha. Dahil ang mga maliligtas, pagdating po ng ating Panginoong Yehusha ay yun lamang po may relasyon sa Kanya. Ano pong klaseng relasyon ang makapagliligtas po sa bawat isa sa atin? Roma 10:9 hanggang 11, na kung ipapahayag mo na si Yehusha ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya ay sumasampalataya, maliligtas siya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Anong klaseng relasyon po kay Yehusha makapagliligtas po sa bawat isa sa atin? Ito po yung relasyong nakabatay sa pananampalataya. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo? Ito po sa talatang ating binasa. Ang sabi niya, kung ipapahayag mo na si Yehusha ay Panginoon at sasampalataya ka na muli siyang binuhay, ay maliligtas ka. Pero kung babasahin po natin ito sa English translation, ay ganito po ang sinasabi, if you believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. At alam po natin, gaya na rin nga po ng marami na nating pag-aaral, yung salitang belief po doon ay hindi basta lamang naniwala o sumampalataya, kundi ito po ay nangangahulugan ng ating pong commitment. Sa madaling salita po, yung meron pong tunay na relasyon sa ating Panginoong Yehusha ay yung pong mga committed po sa Kanya at nakikipagtipan sa Kanya. Dahil kapag sinabi pong tipan, two-way relationship po yun. May bahaging gagampanan ng ating Panginoong Yehusha at meron din naman tayong bahagi ng ating gagampanan. Pero paano po ba tayo nagkakaroon ng tunay na relasyon sa ating Panginoong Yehusha? Kapag po tayo ay nabautismuhan sa pangalan niya at tayo po ay nananatiling committed po sa Kanya. Pero meron pong inaasahan ang Panginoong Yehusha sa mga tunay na napabilang sa Kanya. Ano po iyon? Dapat po tayo ay magtiwala at sumampalatayang lubos. Ano po ang kapalit ng pagtitiwalang lubos sa ating Panginoong Yehusha? Ang sabi ng Biblia, hindi mabibigo ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Kaya nakatitiyak po sila
na magiging mapalad pagdating po ng araw. Paano po ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang tunay na relasyon o yung covenant relationship na meron si Yahushua sa mga napabilang po sa kanya? Galatia 2, talatang 20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Alam po natin, mga kapatid, ang naging buhay ni Apostol Pablo. Siya po ay naging mang-uusig ng iglesia. Kanyang buhay nakasentro lamang sa pansariling kapakanan, umaasa sa sariling kakayanan. Subalit, nung dumating po yung sandali, natutunan niyang maglagak ng buong buhay sa ating Panginoong Yahushua. Nakita po natin yung radikal na pagbabago sa kanyang buhay. Kaya paano po ipinaliwanag ni Apostol Pablo yung covenant relationship na meron si Yahushua sa mga napabilang po sa kanya? Sabi niya, hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili, kundi nabubuhay tayo sa pananampalataya sa anak ng Diyos. Ano pa? Si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Hindi na po yung dating sarili natin. Kaya ang resulta, tayo ay napa kay Kristo at si Kristo ay napa sa atin. Ito po, mga kapatid, ang relasyon o ugnayan na makapagliligtas po sa bawat isa sa atin, na siyang dapat po nating pagsikapang mapanatili sa ating buhay hanggang sa wakas. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Shabbat Shalom, mga mahal na kapatid. Sana po ay taimtim ninyong sinusubaybayan ang ating pong pag-aaral sapagkat totoong napakahalaga po sapagkat ito'y tumutukoy tungkol kung tayo'y maliligtas sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Yahushua Kristo. Sa unang bahagi po ng ating pag-aaral, nalaman natin na hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon sa ating Panginoong Yahushua ay maliligtas, kundi yung tumutupad ng kalooban ng ating Ama. Nalaman din po natin na yung pong mga maliligtas ay yung may kaugnayan sa ating Panginoong Yahushua, yung kanyang mga tupa na sumusunod sa kanyang tinig. Kaya yung kilala niya sa pangalan. Meron silang kaugnayan sa ating Panginoong Yahushua. Ikatatlo po, yung pong relasyon o kaugnayan ng mga tupa, ng mga kaanib sa ating Panginoong Yahushua ay nakabatay sa kanilang pananampalataya. Na yung pananampalataya pong iyon ay kanilang commitment na susunod, maglilingkod sa ating Yahuwah Abba at sa ating Yahushua HaMashiach. At ito po ay base sa covenant relationship, pakikipagtipan na may kaligtasan. At sila po hindi na nabubuhay sa ganang sa kanilang sarili, kundi nabubuhay na ang ating Panginoong Yahushua sa kanila. Ano po ba ang dapat nating gawin upang manatili ang ating pakikipagtipan sa ating Panginoong Yahushua? Ito po ang sagot sa ikalawang mga taga-Korinto 3:13 at 5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Yahushua Kristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na? Kaya ano po ang dapat nating gawin upang
yung pakikipagtipan natin sa ating Panginoong Yahushua ay manatili. Dapat pong siyasatin natin ang ating mga sarili. Ginagawa natin ito dapat parati. Ano pong dapat nating malaman? Kung ang ating Panginoong Yahushua ay nasa atin pa. Baka po wala na. Kasi po madaling sabihin na si Yahushua ay nasa atin. Dapat po nating subukin ang ating mga sarili at maghanap tayo ng mga palatandaan. Bakit po? Ano po ba ang silbi ng palatandaan? Yung po ang magpapahiwatig kung nasa atin pa nga ang ating Panginoong Yahushua. Kaya yun po ang patuloy nating pag-aaralan. Ano po ang mga palatandaang ito? Paano po natin makikilala ang mga mayroong kaugnayang ikaliligtas kay Yahushua? Ito po ang sagot sa Mateo 11:28 hanggang 30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Paano po natin makikilala ang mga mayroong kaugnayang ikaliligtas sa ating Panginoong Yahushua? Sila po ang pumasan ng pamatok ng Panginoong Yahushua. Alam niyo po ba kung ano yung pamatok na binabanggit dito? Yung pong pamatok, yung po yung kahoy na ipinapatong dun sa leeg at likod ng baka na humihila ng kariton o ng araro. Ngayon po, pagka mabigat yung talagang kailangang hilahin, yung pong pamatok, ginagawang pamatok para sa dalawang baka. Kaya pagka po tayo, pinasa natin ang pamatok ng ating Panginoong Yahushua, ang ibig pong sabihin, nagiging katuwang niya tayo. Kapamatok, kabalikat, o partner. Kaya ang ibig po sabihin, kaagapay natin siya. Yung pong, halimbawa, magkatuwang na baka, kailangan po, meron pong tinatawag na lead oxen o lead cow, na yung po ang parang nangunguna. Parang tinuturuan nun yung isa pang baka na sumunod sa kanya. Kaya nagiging epektibo po sila, gumagaan ang kanilang dalahin kapag sila ay synchronized. Ibig po sabihin, yung tagasunod na baka ay talagang masinop na sumusunod doon sa lead oxen. Kaya ganun po ang ituturo sa atin ng ating Panginoong Yahushua. Susunod tayo sa Kanya. Sasabihin niya, oh, eto, dito tayo dadaan. Kaya tayo susunod. Kapag sumunod tayo at daladala natin yung pamatok ng Panginoong Yahushua, ibig po sabihin, magiging magaan para sa atin. Ano din po ang ibig sabihin? Lagi nating makakasama ang Panginoong Yahushua. Pagka po may magkatuwang na baka, hindi po pwede silang magkalayo. Kailangan magkasama parati. Kaya pagka sinabi natin, oh, dadalhin ko po ang pamatok, makikipamatok po ako sa inyo, Panginoong Yahushua. Ibig sabihin, magiging malapit tayo sa Kanya.
Kapag tayo po ang malapit sa Kanya, anong magagawa natin? Tayo ay palaging mag-aaral at matututo sa ating Panginoong Yahusya. Kaya po kung lagi natin siya kasama, lumalago yung ating kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya hindi po nakapagtataka na yung pong may matibay, aktibo, at tuloy-tuloy na kaugnayan o relasyon sa ating Panginoong Yahusya ay magnanasa na matutuhan hindi lang ang kanyang tunay na pangalan na nalaman natin, Yahusya pala, kundi ang lahat-lahat tungkol sa Kanya. Kaya yung pong mga kaanib sa assembly, alam po ninyong ginagawa natin, di ba? Nag-aaral tayo, pinag-aaralan natin ang lahat ng tungkol sa ating Panginoong Yahusya. Kung paano tayo makakasunod sa Kanya, ano ang Kanyang mga utos sa atin, ano ang mga utos ng Ama, upang tayo ay makatiyak ng kaligtasan sa Kanyang pagbabalik. Ano pa po ang mga palatandaan ng mga nagtataglay na matibay at aktibong kaugnayan o relasyon sa ating Panginoong Yahusya? Ito po ang sagot. Ikalawang Timoteo 4:6-8. Ang buhay ko ay iaalay na dahil dumating na ang panahon ng pagpanaw ko. Puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan. Natapos ko ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. At ngayon, may inilalaan ng Diyos sa akin na korona ng katwiran. Ibibigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng paghuhukom niya. At hindi lang ako ang bibigyan, kundi maging ang lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. Ang tanong po natin, ano pa po ang mga palatandaan ng mga nagtataglay ng matibay at aktibong kaugnayan o relasyon sa ating Panginoong Yahusya? Isa-isahin po natin itong mga palatandaang ito. Una po, nabasa natin sa talata, ang buhay ko ay iaalay na. Ibig sabihin, yung pong kanilang buhay, inialay na, dinedicate na, kinumit na. Kaya po, sinasabi, pagka sinabing sumasampalataya tayo, committed na sila. Alam po ba ninyo kung sino nagsasalta dito? Si Apostol Pablo po. Nung sabihin niya, buhay ko ay iaalay na, ibig sabihin, tayo ay handang magpakasakit. Si Apostol Pablo po ba nagpakasakit? Ano po ang kalagayan ni Apostol Pablo bago siya natawag bilang apostol ng ating Panginoong Yahusya Kristo? Siya po nag-aral kay Gamaliel na pangunahing tagapagturo ng batas nung panahon nila. Miyembro siya ng Sanhedrin. Kaya makapangyarihan. At ano pong ginagawa niya? Siya po ang numero 1 taga-usig ng mga sumusunod sa ating Panginoong Yahusya. Ang katunayan po, nung pinapatay si Esteban, unang martir, sa assembly, nandun po siya. At nang siya tawagin patungo sa Damasco, siya po ay nakahandang hulihin yung mga tagasunod ng ating Panginoong Yahusya Kristo. Ngunit ano po ang ginawa niya nung siya'y matawag? Giniba po niyang lahat yung kanyang kapangyarihan. Kaya ang nangyari, dating manguusig, siya ngayon ang inuusig. Alam natin kung ano nangyari sa kanya.
3 beses nilatayan siya ng mga Hudyo. 39 lashes. Ano pa po? 3 beses na shipwreck siya. Maraming beses ikinulong siya. Kaya nga yung karamihan ng kanyang mga sinulat niya sa loob ng bilangguan. Kaya siya po ay nagpakasakit. Ano po ikalawa? Sabi niya, puspusan akong nakipaglaban. Kaya yung pong pagtataguyod ng ating pananampalataya, ng ating kahalalan bilang kaanib sa Assembly of Yahushua, yan po ay parang pakikipaglaban, pakikipagdigma. Hindi po siya sumuko sa harap ng mga pagsubok. Ang sabi nga niya, may mga panahon na akala namin mamamatay na kami. Maigi na lamang nagtiwala kami sa Diyos at sa ating Panginoong Yahushua Kristo na nagbigay ng lakas sa amin. Kaya puspusang nakikipaglaban. Ikatlo, ano po sabi niya, natapos ko ang dapat kong takbuhin. Inihintulad ni Apostol Pablo ang pananampalataya natin sa takbuhan. Hindi po sprint ito na 100 or 200 or 300 meters. Tapos na. Ito po, mahabang takbuhin gaya ng marathon. Yung marathon po, 26.2 miles. Magsanay man kayo, usually pagka malapit na kayo doon sa finish line, halimbawa 3 or 4 miles away, malamang pagod na kayo. Maaaring gusto nyo nang give up. Pero, yung pong talagang may commitment, kamukha ni Apostol Pablo, nung malapit na siyang mamatay, sinabi niya, natapos ko ang dapat kong takbuhin. Sila po ay laging papasulong. Hindi tumitigil. At lalo pong hindi umuurong. Ano po yung pang-apat? Ang sabi niya, nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya nanatiling tapat sa pananampalataya. Kailangan po ba yun? Aba, opo. Kaya yung sinabi niyang tapat sa pananampalataya, hindi lang yung pananampalataya niya pareho ng dati, kundi lumalago. Kapag ka nakikipaglaban kayo, kapag ka tumatakbo kayo, nais niyong matapos, ay yung pananampalataya niyo lumalago rin upang magawa ninyo. Yung dapat yung gawin. Ano po yung pang-5? Nananabik sa pagbabalik niya. Yan po ang isang palatandaan na ang isang kaanib ay maliligtas. Hinihintay ang pagbabalik ng ating Panginoong Yahushua. Nagbabantay siya, nag-aabang siya. Inihahanda niya ang kanyang sarili sa pagbabalik ng ating Panginoong Yahushua. Kung may tunay tayong kaugnayan o relasyon sa ating Panginoong Yahushua, ay magkakaroon po tayo ng hindi mapapawing pagnanais, pagnanasa na makasama siya. Hindi po ba yan ang gusto nating lahat? Ang makita natin, mayakap natin ang ating Panginoong Yahushua. Sino po ang mga tunay na naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Yahushua? Ito po ang sagot sa mga taga-Colosas 3:1-4. Binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay.
At kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Sino po ang mga tunay na naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Yahusya? Yung pong mga kaanib na ang kanilang mga isip at mga puso ay nakatuon sa langit. Bakit po sa langit nakatuon? Dahil doon po ang kinaroroonan ng ating Yahuwah Abba at ng ating Yahushua HaMashiach. At yung dati nilang pagkatao, ay sabi po sa talata, namatay na kayo. At ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Kaya po kung si Kristo ay totoong nasa atin, ang ating pong pananaw ay magbabago. Kung dati-rati nakatuon ang ating pansin sa mga bagay na nasa lupa, maaaring ang iniisip natin, kailangan ko makabili ng bagong bahay. Yung mga kasama ko sa trabaho, nagsisibilihan, magandang investment. Yun ang pinagkakaabalahan nila. Hindi po masama na paghandaan ang future natin, ngunit hindi po doon lang nakapako ang ating pansin, kundi kailangan ang priority natin ay ang makita ang ating Yahushua HaMashiach at ang ating Yahuwah Abba. Kaya ang pagtuunan natin ng pansin ay ang mga bagay na nasa langit, na doon nga naroroon ang ating Panginoong Yahushua at ang ating Yahuwah Abba. Ano pa po ang isang patunay o palatandaan na tayo ay may aktibong relasyon sa ating Panginoong Yahushua? Huling talata na ating babasahin, ito po sa pahayag o Apokalipsis 3:19 hanggang 21. Ang lahat ng minamahal ko ay tinutuwid ko at dinidisiplina. Kaya magsisi kayo at ituwid ang ugali ninyo. Narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ng pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Ang magtatagumpay ay pauupin ko sa tabi ng aking trono, tulad ko na nagtagumpay at naupo sa tabi ng trono ng aking Ama. Ano po ang isang patunay o palatandaan na tayo ay may aktibong relasyon sa ating Panginoong Yahushua? Kapag ka po tayo nakakagawa ng labag sa kalooban ng ating Yahuwah Abba at ng ating Yahushua HaMashiach, tayo po ay itinutuwid, dinidisiplina o pinarurusahan. Ito po ay ang saway ng Panginoong Yahushua doon po sa assembly sa Laodicea, na naroon po sa Asia yung 7 assemblies. Pinag-aralan na natin to, yung iba't ibang mensahe ng Panginoong Yahushua doon sa 7 assembly. Kaya ito po, dito po sa assembly ng Laodicea, ito sinabi niya, yung pong minamahal ay itinutuwid at dinidisiplina. Kaya pagka naramdaman natin na pinarusahan tayo, paano natin mararamdaman yun? Maaring inuusig tayo ng konsensya natin. Maaring
magkaroon tayo ng karamdaman o yung mga anak natin magkaroon ng karamdaman. Marami tayong hirap na dinaranas. Maaaring nawawalan tayo ng trabaho madalas. Ano pong pinatutunayan nito? Ibig po sabihin, kapag ka itinutuwid pa tayo, tayo ay minamahal. Concerned ang ating Panginoong Yahushua sa atin. Kaya pagka naramdaman po natin na tayo ay pinarurusahan at alam naman natin na nagkamali tayo, ano po ang dapat nating maging katugunan? Tayo po ay magsisi at layuan ang ating mga kasalanan. Ano po ba ang hinihintay na marinig ng mga may relasyon o kaugnayan sa ating Yahushua HaMashiach? Ang kanyang tinig. Paano po natin maririnig ang tinig ng ating Panginoong Yahushua? Na i-record po ba yung tinig niya? Wala pa pong cellphone nung araw, nung panahon. Kaya wala po. Ngunit, bago umakyat sa langit ang ating Panginoong Yahushua, ang sabi niya, isusugo ko ang mga aliw sa inyo. Sino po yun? Ang Espiritu Santo. Kaya yun ang makikipag-usap sa atin. Ang Espiritu Santo, maaaring makipag-usap ng diretsahan sa ating espiritu. At maririnig natin ang kanyang tinig. Ang sabi nga niya sa talata, narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Handa siyang ipadala, isugo ang Espiritu Santo upang malaman natin na siya ay nagmamalasakit sa atin. Naghahangad siya na magkaroon ng pakikisama tayo sa kanya upang tayo magabayan. Paano pa po natin maririnig ang kanyang tinig? Hindi po na i-record sa cellphone o tape recorder yung tinig ng ating Panginoong Yahushua, ngunit kung inyong babasahin yung 4 na ebanghelyo ni Mateo, Marco, Lucas, at si Juan, nandun po yung mga salita ng ating Panginoong Yahushua. Kung meron kayong Bible, tapos ang nakalagay Red Letter Bible, makikita ninyo usually doon sa first page, nandun. Ang sabi ganon, the words of Christ printed in red. Kaya po, buksan natin yung ating mga Biblia at nandun yung kulay pula, basahin natin at maririnig natin ang tinig ng ating Panginoong Yahushua. Kaya siguro, tuwing gigising kayo sa umaga, ang isang dapat na unang ginagawa ninyo, halimbawa, matapos kayong manalangin o bago kayo manalangin, ay buksan ninyo yung Biblia at basahin ninyo yung mga salita ng ating Panginoong Yahushua at maririnig natin ang kanyang tinig. Ano ba ang gusto niyang sabihin sa atin? Nais niya tayong gabayan. Kaya ano po ang dapat nating gawin? Gugulin natin ang ating panahon kasama ng ating Panginoong Yahushua. Alam natin, kapamatok tayo. Kaya dadyan lang siya sa tabi natin, mag-aral tayo sa Kanya at matuto tayo sa Kanya. Bakit po? Ano po ba ang gusto ng ating Panginoong Yahushua? Ang sabi niya, gusto niya tayong magtagumpay upang tayo ay makaupong kasama niya sa kanyang trono. Mga mahal na kapatid, yung pong pakipagbaka natin para sa ating pananampalataya, hindi po madali sapagkat
maraming mga balakid. Nandiyan si Satanas na handang humadlang sa atin. Nais niyang hadlangan upang tayo ay huwag maligtas. Kaya nararapat po na pag-aralan natin, maging malapit tayo, patibayin natin ang kaugnayan natin sa ating Panginoong Yahusya. Araw-araw ng ating buhay, lalapit tayo sa Kanya. Tatawagin natin siya, bubulay-bulayin natin ang Kanyang pakikisama sa atin, pakikinggan natin ang Kanyang tinig, babasahin natin ang banal na kasulatan na nandun ang Kanyang maitinuturo. At tayo, susunod tayo sa lahat ng kanilang pinag-uutos sa atin. Mahirap po sapagkat habang tayo nandito sa lupa, nasa laman pa tayo. Wala pa tayo sa espiritu. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, yung pong laman nakikipaglaban sa espiritu. Yung espiritu nakikipaglaban sa laman. Kaya kailangan magtagumpay tayo sa gawa ng mga laman. Manghawak tayo sa espiritu upang tayo makatiyak na tayo'y maliligtas. Tumayo na po tayo, mga mahal na kapatid. Yahuwah Aba, dakila, mapagpala, makapangyarihan naming Yahuwah Alahim sa langit. Maraming salamat po, o dakila naming Aba, sapagkat damang-dama namin ang iyong pagkukupkop at pagkalinga sa amin. Nais mo na kami na tinawag mo sa Assembly of Yahusha na itinulot mong matutuhan namin ang iyong banal na pangalang Yahuwah, ang pangalan na nagsasaad na ikaw ay walang hanggan hanggang sa walang hanggan, ang sagot sa pangangailangan ng iyong mga anak. Maraming salamat po, o dakila naming Alahim. Ibinigay mo rin ang iyong bugtong na anak, ang iyong hindi magmamaliw na pag-ibig para sa amin, upang mamatay, matubos kami sa aming mga kasalanan. Hindi po kami karapat-dapat, o aming Yahuwah Aba, sapagkat kami puspos ng pagkakasala at mga pagkukulang. Kami mga alabok lamang dito sa lupa, o dakila naming Aba. Kung titingnan namin ang aming mga sarili, totoo, o dakila naming Alahim, hindi namin alam kung kami maliligtas. Gayunman, nagsisikap po kami, o dakila naming Diyos. Kung nasumpungan mo po kami sa maraming pagkakasala at pagkukulang, ang dalangin po namin, patawarin mo sana kami. Itulot mo na makalayo kami sa mga kasalanang aming nagagawa, upang kami po ay maging karapat-dapat sa pagliligtas na gagawin mo sa amin. Magpala ka sa lahat ng iyong mga anak sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga may mga karamdaman sa pagkakataong ito, pagalingin mo po ang iyong mga anak. Pakiunat mo yung mapagpalang kamay. Ikaw ang aming Yahuwah Rebeka, ang aming dakilang manggagamot. Pagalingin mo po ang iyong mga hinirang, ang mga nagdaranas ng matitinding kapighatian sa buhay. Aliwin mo po ang iyong mga anak o dakila naming Diyos, ang nagdaranas ng matitinding kahirapan dahil sa economical problem sa buong mundo, o dakila naming Diyos, dahil sa maraming digmaan na nangyayari, o aming Ama.
Sana po ibuhos mo ang iyong mga biyaya. Pasumpong mo sa amin ang mga biyayang galing sa iyo. May magagamit kami upang maitustos namin sa aming mga anak, sa aming mga apo, sa aming mga mahal sa buhay. Makatulong din kami sa ibang tao at higit sa lahat, makapaghandog kami ng mga haing. Alam namin na kalulugod sa iyong banal na pangalang Yahuwah. O dakila naming Diyos, maawa ka rin sa mga mahal namin sa buhay na hindi pa namin kasama sa assembly. Tawagin mo rin po sana sila, o dakila naming Diyos. Itulot mong kung pinadadalhan namin sila ng videos ng aming mga pagsamba, ng aming Bible studies, o dakila naming Diyos, sana'y pagtuunan nila ng pansin, pag-aralan nila, gaya ng pag-aaral na ginawa namin, upang sila man matawag din, makasama namin sa tunay na paglilingkod sa iyo pong banal na pangalan. O dakilang Panginoong Yahushua, ikaw po, o dakila naming Panginoon, ang hindi magmamaliw na pag-ibig sa amin ng ating Ama. Ikaw ang aming hari at ang amin pong tagapagligtas. Ikaw ang namatay, nagtiis ng matinding hirap, nagdala ng aming kasalanan. O dakilang Panginoong Yahushua, patuloy nawa kaming makasunod sa iyo. Opo, dakilahan naming Panginoon, dadalhin namin ang iyong pamatok sapagkat nais namin na kami po ay maging katulad mo. Nais naming mamuhay ng may kabanalan. Nais namin, o dakilang Panginoong Yahushua, maging kamukha mo kami sa pag-iisip, sa paggawa at pagsasalita, upang sa araw na isusugo ka na ng ating Ama, bumaba sa langit, sana po kaming lahat na tinawag mo sa assembly, makasalubong kami sa isang himpapawid upang makasama mo na habang buhay. O dakila naming Yahuwah Abba, sumasampalataya po kami, nadinig mo ang aming makaraingan. Ang lahat po'y magalang naming ipinakikiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach, dakila naming tagapagligtas. Amen. Ang walang malo na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba lumukob sa atin. Ang alaala at kapayapaan ni Yahushua HaMashiach magpalakas sa atin at ang laging pagsama ng Ruach Kodash sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Brethren, just a few announcements. If you have any questions, please address them to info@aoy.today and we will give you a response as soon as we can. Also, we have our special anniversary Thanksgiving worship service to commemorate the 3rd anniversary of the Assembly. We will hold this as Saturday, December 9, 2023, 6 p.m. Pacific Standard Time, in person and online. And as all, may Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.
Amen.